Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si June. Ngayong araw po ay ibabahagi ko ang karanasan ng lolo ko, tatay ni nanay. Pero namayapa na siya noong 13 anyos pa lang si nanay. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Cesar. Ang kwentong ito ay base sa nanay ko noong naikwento niya sa akin ito noong bata pa lang din ako. Tungkol ito sa isang babaeng nakilala ni lolo noon na nagngangalang daw na Diwa. Marami raw ang nagkakagusto kay Diwa. Maputi daw siya at matangkad. Pero madalang lang daw siyang nakikita sa lugar nila. At kapag nakikita daw nila noon si Diwa, lagi daw itong may bitbit na basket. Kung minsan, may mga laman daw yun na kamote o kung ano-anong klaseng gulay. Mailap din kasi sa tao si Diwa, pero may nakakakilala naman sa kanya doon sa lugar nila. Iilan nga lang. At ang pagkakalarawan nila dito ay mabait at palangiti daw ito. Noong minsan na nakatambay noon si lolo kasama ang kaibigan niyang pangalanan na lang nating Tino. Nakita daw nila noon si Diwa. Naglalakad daw ito na parang pauwi na. Doon daw ay biglang tinawag daw ito ni Tino. Lumingon naman daw noon si Diwa at pagkatapos kinawayan daw sila nito. Pagkaalis ni Diwa noon, nagkaroon ng pag-uusap yung dalawang magkaibigan. Bigla daw kasing hinamon ni Tino si lolo na kung maligawan niya si Diwa ay ibibigay na daw sa kanya yung bisikleta na binibili sa kanya ni lolo noon. Pero sa isang kondisyon ay dapat maligawan at maging sila ni Diwa. Napailing na lang si lolo noon kasi napaka-imposible daw ng gustong ipagawa sa kanya ni Tino. Pero nagulat daw si Tino sa sinabi ni lolo noon na parang sineryoso niya umano yung mga sinabi niya. Nagbibiro lang naman daw kasi noon si Tino at ang sabi ni lolo ay gagawin talaga niya yon. Ang sa isip-isip noon ni Tino ay hindi yon kayang gawin ni lolo. Kahit pumusta pa siya ng milyon, hindi niya magagawang kausapin o malapitan man lang si Diwa. Pero yun pala ang pag-aakala niya. 1 linggo lang daw ang makalipas, nakita niya umanong magkasama na ang dalawa. Nakita niya naglalakad ang mga ito habang nag-uusap, habang hawak pa nga daw nun ni lolo yung basket na laging dala ni Diwa. Walang nasabi noon si Tino kundi namanghalang siya kay lolo. Paano niya daw nagawa yon sa loob lang ng ilang araw? Pero hindi pa rin daw nagagawa ni lolo noon yung kondisyon nila na maging sila nga ni Diwa. Ang sabi ni lolo noon ay wala na daw siyang pakialam doon sa bisikleta. Mas mahalaga pa nga daw yung nakuha niya noon at yun daw ay si Diwa. Naging sila daw ni Diwa noon. Nasaksihan daw ni Tino kung gaano kamahal ni lolo si Diwa. 2 buwan lang daw kasi ang nakalipas nang maging sila. Nagtayo na daw noon ng sariling bahay si lolo para magsama na silang dalawa. Maliit lang daw yung ginawang bahay ni lolo na sakto lang talaga sa magkasintahan. Bahay kubo ang estilo ng ginawang bahay ni lolo noon na siya mismo ang nagtayo. Nagputol ng mga ginamit na kahoy at kawayan. Siya rin ang nagtabas ng damo sa bakuran at nagpatag ng lupa na pinagtayuan mismo ng bahay. Nalaman noon ni Tino na matagal na palang hinahangaan ni lolo si Diwa. Nagpasalamat daw sa kanya ito dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na maligawan niya ito. Hindi pa rin makapaniwala si Tino noon at parang ang bilis daw ng pangyayari. Pero dahil kaibigan niya si lolo, sinuportahan niya ito. Hindi pa noon tapos ang tinatayong bahay ni lolo, pero pwede nang tirahan.
Nagsabi noon si Tino na tutulungan niya umanong matapos yun ni Lolo. At 3 araw ang lumipas nang magpasya si Tino na doon siya matutulog. Sinabihan din kasi siya ni Diwa na ipagluluto daw sila nito. Hindi daw alam noon ni Tino pero parang may kakaiba daw siyang nararamdaman kay Diwa. Malagkit kasi daw minsan itong tumingin sa kanya. At minsan lagi daw siya nitong hinahawakan sa braso at sa kamay. Yung bang may sasabihin lang sa kanya ito, hahawakan pa daw niya yung kamay niya. Napansin yun ni Tino kasi sa umaga silang dalawa lang ni Diwa ang naiiwan sa bahay. Tanghali na kasing nakakauwi si Lolo. Tumutulong kasi daw siya noon sa bukid nila. Ang ginagawa daw noon ni Tino ay hindi siya masyadong nag-iisip ng masama. Kumbaga hindi niya ginagawa ng mali siya yung pinapakita ni Diwa sa kanya. At isa pa, meron din daw siya natuklasan kay Diwa noon na parang may lihim daw itong itinatago. Isang gabi daw noon habang natutulog sila, napansin daw ni Tino na lumabas daw ng bahay si Diwa. Madaling araw na daw noon na. Sa sala natutulog noon si Tino, kaya nakita niyang lumabas si Diwa noon. Akala niya may kukunin lang ito. Pero sumilip siya noon sa labas nung napansin niyang matagal bumalik si Diwa. Habang nakasilip si Tino sa siwang, kitang-kita daw niya na pumunta sa talahiban si Diwa. Pagkatapos nun ay biglang may lumipad daw doon. Pero hindi niya naitsurahan yung lumipad. Pero alam niya sa sarili niya, malaking nilalang yun para maging isang ibon. At nung mga oras na yun, hindi pa rin daw nakakabalik si Diwa. Halos 1 oras din ang lumipas noong nakauwi si Diwa. Ang ginawa daw ni Tino, inabangan niya talaga si Diwa. Hindi siya natulog noon. Pag uwi nito, sinilip niya ulit ito sa labas. Nakita niya noon si Diwa na naghihilamos ng buong katawan. Marungis na kasi ito nang makauwi. Marumi at punit-punit na din ang damit niya. Pero ang pumukaw ng pansin ni Tino, may dugo din daw sa kamay at braso si Diwa. At yun ang hinuhugasan niya. Pagpasok noon ni Diwa, nagulat siya nang makita si Tino nagising. Ang sabi naman ni Tino, nagising siya kasi nauuhaw siya at uminom siya ng tubig. Biglang napatanong noon si Tino kay Diwa. Tinanong niya ito kung saan ito nanggaling, kasi hindi rin daw maganda yung amoy niya noon. Halo-halong lansa at bulok na karne yung amoy daw noon ni Diwa, at may mga punit din noon sa damit niya. Ang sabi ni Diwa ay naaksidente lang daw siya. Nadulas daw siya kanina kaya natagalan siyang makauwi. Napansin din ni Tino noon na iniiwas ni Diwa yung kamay niya para hindi makita yun ni Tino. Pero bago pa niya gawin yun, nakita na ni Tino yung kamay niya at mahahaba at matutulis daw ang mga kuko ni Diwa noon. Ilang araw muna bago sinabi ni Tino yon kay Lolo. Ayaw kasi niyang makialam sa magkasintahan at baka pagmulan pa yon ng away nilang dalawa. Pero bago pa mailahad yun ni Tino, yung gusto niyang sabihin, may natuklasan daw noon si Lolo na naging mitya ng pag-aaway nila ni Tino. Tanghali noon nang maagang makauwi si Lolo galing sa bukid. Papasok na sana siya ng bahay nang makita niyang magkayakap daw si Tino at Diwa. Hindi daw alam ng dalawa na nasa likuran lang nila noon si Lolo. Nakaakbay daw noon si Tino kay Diwa. Noong mga oras na yon, isa lang daw ang pumasok sa isip ni Lolo. Ganun pala ang ginagawa ng dalawa kapag wala siya sa umaga. May hawak noong itak si Lolo na ginamit niya kanina sa bukid.
Ang higpit daw ng pagkakahawak niya noon dahil siguro sa sobrang galit na din. Pero pinigilan niya yung sarili niya ng mga oras na yon at nagpasya na lang na umalis na lang. Noong araw ding yon ay pinalayas ni Lolo si Tino. Layuan na daw niya si Diwa, kundi baka pagmulan pa nila yon ng away. Pero naglahad noon si Tino na mali daw ang iniisip ni Lolo. Inaalalayan lang daw niya noon si Diwa kasi umiiyak daw ito nung araw na yon. Pero pakiramdam niya ay para nag-iinarte lang si Diwa. Sinabi din ni Tino na mag-iingat daw siya kay Diwa. May lihim daw kasi itong itinatago sa kanya. At ang mas malala pa, may balak din daw itong masama kay Lolo. Pero hindi lang matuloy-tuloy ni Diwa kasi daw kasama niya noon si Tino. Ang sabi noon ni Lolo, totoong may itinatagong pagkatao si Diwa. Ang sabi niya si Diwa daw ay isang awok. Pero wala daw siyang pakialam kasi mahal niya ito. Tanggap niya kung sino at ano si Diwa. Pagkatapos nun pinalayas niya ulit si Tino. Pero humilong noon si Tino sa huling pagkakataon bilang magkaibigan sila ni Lolo. May papakita daw siya na pruweba na sinasaraduhan sila ni Diwa sa gabi at hindi daw talaga sira yung bintana at kandado ng pintuan. Sinadya daw talagang sirain yun ni Diwa para hindi sila makalabas sa gabi. Sumunod naman daw noon si Lolo kay Tino. Pumalik silang dalawa sa bahay at doon naabutan nila si Diwa na may ginagawa sa kusina. Pagpasok nila ay hindi daw sila pinansin ni Diwa noon at parang masama daw ang loob nito. Pero dumiretso pa rin sila Tino at Lolo noon sa kwarto at doon nakita nilang pumunta ng pintuan si Diwa. Pagkatapos sinarado daw niya yon. Pagkasarado nito ay humarap daw sa kanila noon si Diwa. Pulang-pula daw ang mga mata nito. Galit na nakatitig sa kanila at nagsabing wala na daw silang kawala. Matagal na sana niyang ginawa yon pero nakialam daw si Tino. Hinugot noon ni Lolo ang dala nitong itak at nagsabing minahal niya umano si Diwa kahit iba ang pagkatao niya. Pero trinidor siya nito at hindi siya papayag na mawala sila ni Tino nang dahil lamang sa aswang. Susugod na sana noon si Lolo pero napaatras daw siya ng mag-ibang anyo daw si Diwa. Naputol ang ibabang bahagi ng katawan nito. Nagkaroon ng pakpak at naging isang halimaw na halos hindi na nila makilala ang dating itsura ni Diwa. Ang sabi noon ni Tino, sumugod daw noon si Lolo. Magtatago daw siya sa ilalim ng lamesa at doon niya susunggaban sa likod si Diwa. Pagkasugod noon ni Diwa, nakalmot niya sa kaliwang pisngi si Lolo. Sinusunggaban ng itak ni Lolo si Diwa pero hindi niya matamaan ito sa sobrang bilis nitong gumalaw. Nang maya-maya ay natsambahan niyang matamaan ito sa dibdib at doon ay bumagal ang paglipad niya. Sumigaw ito ng malakas habang nasa ere. Lumabas naman noon sa ilalim ng lamesa si Tino. Pagkatapos sinenyasan niya noon si Lolo na ihagis umano ang itak nito. Pagkahagis ni Lolo ay nasa po ito ni Tino at tinaga niya sa likuran si Diwa. Sumigaw ulit sa sakit si Diwa pero sa pagkakataong yon ay tinaasan niya ang lipad para hindi siya maabot ng dalawa. Nang biglang bumulusok daw ito pababa at nasira ang kahoy na sahig at doon daw ito nakatakas. Hindi na daw naabutan noon ni Lolo at Tino si Diwa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala kung paano nila nalabanan ng malakas na nilalang na katulad ng aswang. Pero dahil sa pagtutulungan nilang dalawa at sa tiwala bilang magkaibigan,
Nakatakas daw sila sa bingid ng kamatayan.